malawak yung kalsada dito. Ayan, tanaw natin dito yung Pasig River. Dito sa kanan, ayan, ilan din nakikita rito may mga tambak na plastic. Maluwag na yun, walang traffic. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo ang ating biyahe. So, kakaliwa tayo dito tayo dadaan tayo sa flyover. Yung sa right side naman, yung pababa, yan po ang papuntang Bitban. So, dito tayo, kakaliwa tayo, para dire-diretso tayo dun sa road. Kunting ingat na, no, mga kababayan, dito pag kayo dumadaan dahil sakay mo dito yung mga malalaking truck. Viewers yan, Manager TV, please subscribe and click the notification bell. God bless. So ayan po. Dito naman po ako, mga viewers ko. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe, like and share, comment sa aking video upload. Okay? Hayaan nyo muna batiin ko kayo ng mga umaga, mga tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti ang kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? Sana kayo pahal na bando roon, lalo na yung mga FW natin dyan. Sana po nasa mabuti ang kalagayan at malayo sa karamdaman. Itong upload ko ay patungkol doon sa update lang natin to sa Maynila, dyan sa Maynila, na kung matatandaan na po natin, mga nagdaang araw ay tambak ang basura dyan sa kalsada. Nagkalat at kung saan kanto, makikita natin sa Maynila, na ang daming basura. Papansin natin mga viewers ko, sa mga nagdaang mga balita. O, diba? Pero ngayon, kapo viewers, may papakita ko sa inyo na upload video na kung saan makikita natin na itong lugar na pinasyalan natin ay maliwalas na. Especially yung Road 10, Moriones, Saragosa, sabay North Port of Manila, ay mapapansin natin na medyo maliwalas na. At unti-unti nang nalinis ang Maynila. Simula nang umupo si Mayor Isko Moreno. Kasi yung mga nagdaang araw, ayaw kay Mayor Isko, 2,000 mahigit tonelada ang basura. Ang iniwan sa kanya, pinamana ng dating administrasyon. At ito'y hinakot nga niya. Pinahakot niya sa mga kontraktor ng basura. Pero ngayon, may papakita sa inyo kung gaano kaganda at may pagbabago naman. Kaya update tayo, kapo-viewer. Ito, panoorin natin. Yung pamamasyal ko diyan sa Maynila. Kita ditong pakalat-kalat ng mga basura dito sa sidewalk. Yung mga kasabay mo dito, yung mga malalaking truck. Kagaya nito, yung 40-footer. Kaya tayo dadaan na dito sa tulay, no? Dito sa Locust Bridge. Malawak yung kalsada dito. Ayan, tanaw natin dito yung Pasig River. Dito sa kanan, ayan, ilan din nakikita rito may mga tambak na plastic. Maluwag na yun, walang traffic. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo ang ating biyahe. So, kakaliwa tayo dito tayo dadaan tayo sa flyover. Yung sa right side naman, yung pababa, yan po ang papuntang Bitban. So, dito tayo, kakaliwa tayo, para dire-diretso tayo dun sa road.
konting ingat mga kababayan. Dito pag kayo tumadaan dahil sabay mo dito yung mga malalaking truck. Dito na may gumagawa dito. Isang lane lang dito sa gitna ang pinapagamit dahil ginagawa. Nagre-repair po sila dito sa kalsada. Napapansin natin, ayan, naglagay sila ng mga barriers para di mapalay yung mga gumagawa dito. Ayan, tanaw na natin yung mga kabahayan dito sa bandang kanan. Siguro sa rush hour dito matraffic. Rush hour. Yung kalsada, smooth lang yung takbo natin. Kahit wala tayong napapansin ng mga basura dito ngayon. Ito yung sinasabi nilang footbridge dito sa Lopez Boulevard. Yung sidewalk nila, maluwag, walang salaman. Yung mga ilupax din dito, sa intersection. Lawak ng kalsada. Ang laki ng ipinabago dito. Ang lawak na, yung widening dito, yung kalsada itong route. Mga karamihan makikita mo dito, mga junk shop, lalo na doon sa kabilang side doon. Iikot tayo doon. May U-turn sa doon yung packet na papuntang North Isa Inlex. Napapansin natin may mga pusti dito sa gitna, right side. Pero hindi ako sure, baka ito yung karugtong ng Skyway, nakaabang na dito mag-start. Ayan, so nakita niya ito, dumilitay dito. Linis. Naglagay sila dito ng pedestrian. Ang dami ng mga pustikla dito nakabang. Dito sa gitna. Ang bibilis ng tumakbo yung mga kasabay natin. Ayan. Yung mga kapwa nating rider. Dito na yung Morelos intersection na naka-red light. So, tayo natin mag-gire dito. So yan, yung kakabila niya, tatawid tayo. Ayun, dito naman yung Northport, Manila. Naglagay rin sila dito ng Unobox dito sa intersection. Kung ganito lang lagi yung biyahe, araw-araw, walang traffic. Mga karamihan dito, mga talyer dahil dumadaan dito, karamihan, mga malalaking truck. Kaya madalas mo napapansin mo dito, mga babayan, mga junk shop dito, lalo sa kabila, mga talyer. Mga like news, yung mga dito, yung mga bahay. Ayan. Wala ng mga basura dito. Dahil nga yung nag-trending, yung mga basura nga nagkalat dito sa island, yung ang dami. Tapos yun nga, hinakot dito ng mga dump truck para
dalhin sa tamang tapunan. Yung mga basura dito nga nagkalat mga nakaraang araw. Ministry and tara mo dito yung mga container van dito sa pier. Yung mga naka-standby dito ng mga truck. Ito siguro ay yan. Rush hour dito, matraffic siguro pag rush hour dito. Gusto dito, Malabon. Intersection na naman. Pinala na tayo sa intersection. Iba dito, mga warehouse. Yung mga building dito. Napansin ko dito yan guys. Dami mga truck dito na dumadaan. Diretso ito sa index. Diba? Puntang north. Nag-bridge dito. Nag-bridge sila ng mga bridge dito sa routine. Mga bahay dito. Pag pinasok mo yung mga iskinita na yan, napakadaming bahay na talaga. Yung mga compound dito. Diba? Ayan, nakarigay. Pag mga ganitong oras, mabilis pala ang biyahe dito. Wala yung takbo natin. Ito muna. Ito na, kapilikan muna to. Sa kabila naman. Kaya, nadalihan mo na. So ayun, di ba? Nakakita natin, mga ka-viewers. Sana, yung mga kababayan natin dito sa Maynila, sana sumunod sila sa patakaran ni Mayor Isko. Hanggat walang naghahakot ng basura, huwag sila maglalabas ng basura. O ilalagay yung basura kung saan-saan, dyan sa kalsada. Kasi pangit ka naman tingnan. At sila rin na magdurusa, mga ka-viewers. Di ba? Disiplina lang kailangan eh. Siguro naman, hindi magtatagal ng mga 2 araw, 3 araw yung basura sa bahay nila at dating din ang basura. Pero sa ngayon, ka-viewers, baka unti-unti na bumabalik sa normal yung paghakot ng basura diyan sa Maynila. Kaya unti-unti na rin natin nakikita na maaliwalas at maganda na yung mga kalsada diyan sa Maynila. Particular nga sa Road 10. Kung matatanda natin Road 10 na to ay napaka-controversial itong Road 10 na to, mga ka-viewers. At marami diyan ang nangahablot ng mga gamit ng mga motorista dyan. Cellphone o anumang bagay, alahas. Tapos ang masaklapan nila, pumapasok pa sila sa kotse, binubuksan yung kotse, tapos inaagaw yung mga gadget ng mga biktima. Pero ngayon, ka-viewers, dahil napabalita yan dyan, at pinatutukan
Senator Rapi Tulfo yan dyan, yung area na yan, road 10 na yan, dahil marami mga snatcher dyan, holdapper sa road 10 na yan. Kaya ngayon, pinatutukan yan ni Senator Rapi Tulfo, kaya tuloy, unti-unting nagkandawala yung mga snatcher dyan. At may nakatalagang mga pulis na dyan. Nakatutok na sila 24/7 dyan sa particular sa road 10. At mapapansin natin, maliwalas ang road 10. Di ba? At sa pamumuno ni Mayor Isko, dyan ngayon sa Maynila, unti-unti na rin sila mawawas out itong mga snatcher, holdapper, mga kriminal diyan sa Maynila. Dahil andyan na si Mayor Isko na handang tugunan yung hinaing ng mga taong bayan na sana malinis ang Maynila. Kasama na yung mga kriminal at mga holdapper diyan sa Maynila. Linisin. Di ba? Hulihin ang mga kriminal, dalhin sa kulungan. Ipakulong. Di ba? Habulin. Hulihin ang buhay. Sana wag sila manlaban dahil hindi mag-aatubili ang mga otoridad na gamitin yung kanilang sandata bilang pagpatupad ng batas. Pag itong mga kriminal ng laban ay may paglalagyan talaga sila. Di ba? Kaya sumuko sila na maayos at pagdusahan nila sa kulungan yung kailang mga ginawang kasalanan. Okay? Yan lang sa akin mga viewers. Nakita niyo naman natin maganda na yung Maynila. Di ba? Pinakita ko lang sa inyo. Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumikap.